Naniniwala si Senadora Amy Marcos na walang masayang Pasko ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ay dahil mismo ang Pangulo raw ang nagsabing hindi pa kasama sa mga posibleng kasuhan. O, di ba? Yan, katulad niyan. Sinabi ni Bongbong kanina na may mga makakasuhan daw at hindi daw magiging merry ang Pasko nila. Well, actually, for the past 3.5 years, actually, fourth 2022, 23, 24. Oh yeah, fourth Christmas na ito. Under your leadership, walang Pilipino na naging masaya ng Pasko. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Yes, hello. Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Si Boss D at your service, ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube. Kamusta naman po ang inyong mga araw, mga bossing? Uminit ba ang ulo ninyo sa mga naganap ngayong araw na ito? Mga presko na mga walang kwenta. Oh, bakbaka na kagad, umpisa pa lang. Oh, pero bago yan, sa Sabado, simula na po ng Vox Populi, ang boses ng bayan. At mapapanood po yan sa Facebook, sa YouTube. Hanap nyo lang po ang Vox Populi Facebook page at ang Vox Populi YouTube channel. Siyempre, i-ano din natin yan. I-upload din natin yan dito sa ating channel na Boss Dada 2.0. Kaya po mag-subscribe po kayo sa isang YouTube channel natin ng Boss Dada 2.0. Tayo po ay mag-upload na po ng mga videos dyan at i-like nyo at share. Siyempre, yung mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, sa Boss Dada TV Official, ito ngayon. Kailangan mag-subscribe po kayo. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, baka nalilibang kayong tumawa, nalilibang kayong manood, maganda para may silbi tayo sa bayan. Ano natin yan? Subscribe! Ayan at syempre, katulad nga ng sinasabi natin, maaga pa lang, bakbaka na kagad. Na natin patagalin pa. Kasi kanina mga bossing ay nagkaroon ng mga malulupit na in-upload ko nga yung malupit na video. Malupit na presko ni Bongbong Marcos na walang kakwenta-kwenta. Wala talagang kakwenta-kwenta, mga bossing. Talagang walang kakwenta-kwenta. Parang sa sobrang walang kakwenta-kwenta, parang ayaw ko na reaksyonan kasi marami naman tayong issue ng bayan, reaksyonan natin yan siguro sa ibang araw dahil wala talagang kakwenta-kwenta. Alam mo yon, yung parang nagsalita, pumunta siya doon sa sa lugar na yon nang hindi siya handa. Ewan ko kung handang-handa na siya nung lagay na yon. Kasi kung handang-handa na siya nung lagay na yun, at nag-practice siya, sa lahat na nag-practice at handang-handa, siya yung pinakamukhang tanga. Siya yung pinakamukhang walang alam doon sa mga pinagsasasabi niya. Binigyan niya na naman tayo ng mga empty promises at syempre aside from the empty promises, binudol na naman kayo. Ang daming mga pinagsasabing mga pangalan doon pero wala sa bibig niya, hindi lumalabas na makakasuhan or at least man lang maiimbestigahan yung kanyang pinsan na kasapakat niya sa kanilang skandalo, sa kanilang scam. At syempre, yung kanilang errand boy, bagman na si Zaldico. Di umano. Bakit mo sinasabing di umano? Lumulutang na yung mga pangalan nila. Lumulutang na yung kanilang mga skandalo ng walang labis, walang kulang. Sinasabi na ng mga tao, lumabas na sa mga bibig ng mga testigo. Pero bakit tila mo iniiwasan pa rin nila? Ewan. Pero siguro natin yan, bigyan natin yan ng panahon sa ibang araw. Pero kasi mainit din, sigurado ako, maya-maya yung ang tawag dyan, yung hearing, unang-unang pagbabalik ng hearing ni Senator Lacson patungkol dyan sa yung sa Blue Ribbon Committee ba? Yung iimbestigahan yung flood control visit na yan. Sa tagal-tagal na nagpahinga sila, hindi ko alam kung anong magic. Sabi ko nga sa inyo, kontaminado na yan. Hindi na natin alam kung anong dyan mangyayari dyan. Pero sige, magsimula na muna tayo rito, mga bossing.
Kay Kiko Barzaga dahil siya po ay dinimanda na ng diyan sa may Quezon City, dinimanda na siya ng inciting to sedition and rebellion. Sinasabi ko paano nagrebellion nitong batang to? Nagsasalita lang naman siya nung mga nalalaman niya. Nung mga pwede naman siguro, 'di ba? Parang hindi naman to nanghikayat na magrambulan ng mga Pilipino. Nanghikayat ba siya na mag-rally? Ang sinasabi lang niya, siguro, lumabas kayo mag-rally. Hindi naman bawal mag-rally. Lumabas tayo mag-rally, magreklamo sa gobyerno. Siguro kung gano'n lang, okay lang naman yun, hindi ba? Kasi karapatan naman ng tao yung pagpapahayag, di ba? Matagal na panahon pa ni Marcos, may nagrarally na eh. At pinagtibay nga yung batas tungkol dyan, hindi ba? Na pwede kang mag-rally basta peaceful, pwede kang mag-rally basta may permit, di ba? Mga ganun. Pero ngayon, itong batang ito ay kanilang idinidemanda na. Mukhang ready naman tong batang ito, si Meow Meow. Mukhang ready naman siyang maging, ang tawag dyan yung parang gumburza. Yung maging... Ano ba tawag doon kapag ka ikaw niloloko ka na ng asawa mo pero mahal mo pa rin? Martir, ganyan. Martir Rivera. Gusto niyang okay lang daw sa kanya maging martir. Actually, ready nga daw siyang mamatay para sa bayan niya. Ito pa kayang makulong. Sabi ko nga, 'di ba noong una pa na kung ikaw ay congressman at hindi ka natatakot na maglabas ng iyong saloobin, hindi ka natatakot na umiba ng agos, hindi ka natatakot na mawala sa posisyon unang-una sa lahat, ibig sabihin matuwid ka na nambabatas. Bakit? Ang takot lang naman mga bossing na mawala sa posisyon yung mga nakikinabang ng sobra-sobra sa posisyon. Kasi I'm pretty sure itong si Barzaga, lahat ng mga panukala nito, hindi ito papansinin ng liderato ng Kongreso. Bakit? Kasi nga, kritiko siya eh. Ganun din naman. Hindi rin naman ako luluhod sa inyong mga magnanakaw. Hindi nyo rin naman ako bibigyan ng mga budget para sa ng pondo para sa mga proyekto ko. Magsasuffer din naman yung distrito ko. Pucha, bakit nasa Kongreso pa ako? Di ba kung tanggalin nyo na ako, tanggalin nyo ako. Anong pakialam ko? Di naman ako nakakapagnakaw dyan. Takot lang naman mawala sa posisyon yung mga nagnanakaw sa posisyon eh. Ang takot lang mawala sa pwesto ay yung mga nakikinabang sa pwesto. Halimbawa, ikaw, presidente ka ng Pilipinas. Pahahabain mo ng pahahabain, palalawigin yung termino mo kasi gusto mo ubusin lahat ng resources ng Pilipinas. Tingnan mo ginawa ni Marcos Sr. sa Pilipinas. Ilang taon, ilang termino siyang nagsilbi sa Pilipinas. Anong nangyari sa bayang Pilipinas? Di ba lumubog na lumubog? At natatakot silang mawala sa posisyon. Kasi nga, takot silang mawala sa posisyon kasi pag nawala sila sa posisyon, hahabulin sila ng taong bayan. Bakit kahabulin ng taong bayan? Kasi alam mo sa sarili mo na may ginawa kang kabulastugan eh. Si Pangulong Duterte, ito lang maikling history lang. Si Pangulong Duterte, gusto niya eksaktong 6 na taon lang. Sabi nga niya mga few months or at least half a year before siyang umalis ng Malacanang, sinasabihan niya na yung mga tao niya eh. Sinasabihan niya na yung mga tao niya na malapit na tayo matapos, magbalot-balot na kayo, aalis tayo. Talagang siya yung nagmamadaling umalis ng Malacanang. Alam niya kasi wala siyang ginawang kasalanan, so hindi siya hahabulin ng masang Pilipino. Alam mo nag-ahabol sa kanya? Which is ina-expect naman niya, yung mga nasagasaan niya noong siya ay presidente. Sino? Yung mga buwaka ng inang mga oligarko, mga putang inang mga NPA, at saka yung mga satanas na mga drug lord at mga sindikato sa Pilipinas. Kabilang diyan yung mga sindikato ng mga mambabatas. Oo. So alam niya yun. Alam niya na hahabulin siya. Kaya nga, ang dami nilang siling-silip kay Pangulong Duterte. Wala silang makita eh. Isa lang ang nakita nila na nag-capitalize sila. Ano yun? Yung human rights. Kaya nga hindi nila maisampa yung kaso ng human rights dito sa Pilipinas kasi walang basihan eh. Wala talagang basihan. Tayo alam natin alam natin lahat pare-parehas dito sa Pilipinas na napakaganda ng peace and order policy ni Pangulong Duterte. Kaya dinala nila yun sa ibang bansa kasi yung ibang bansa pwede sila doon magpaawa. Magbigay lang sila ng pera. Tapos gumawa ng magandang presentasyon. ICC is highly political mga bossing. Wala yan.
Ginawa nga yung korte na yan para sa mga Aprikano eh. Oo, ginawa. Hindi naman yan ginawa para sa mga Asyano. Ginawa yan para sa mga Aprikano para mapigilan ang Afrika na, alam mo yung umunlad. O, lahat ng mga... Kasi tinan mo sa Afrika, nandiyan lahat. Nandiyan dyan ng langis, nandiyan dyan ng diamante, lahat ng mga mamahaling mga bato, mga mahal na mga bakal nandiyan dyan. Nasa kanila lahat ang minahan. Nasa kanila pa yung Lion King. I mean, napakayaman supposedly ng Africa, pero pinananatili ng mga European na yung Africa mahirap, pinananatili ng mga puti na yung Africa ay mahirap para ma-exploit nila. Para ma-exploit nila. Sa Africa, nakukuha ang mga diamante, doon minimina mga diamante at mga ginto at mga langis at kung ano-ano pa. Pero makikita mo, mga Afrikano may mga diamante, wala. Ang tingin sa kanila mga alipin, sino may mga diamante? Mga puti. Yan na talaga ang sitwasyon natin noon pa. So ginawa talaga yung ICC na yan para mapigilan ang pag-progress ng Africa. Oo, kaya ngayon Africa magulo dyan dahil talagang pinananatili nila na napakahirap ng mga bansa dyan para kaya nilang kontrolin. Ganun talaga yan. So ganun din dito sa Pilipinas. Tayo dito sa loob, alam natin yung nangyayari. Kaya ngayon tumakbo tayo dun sa isang foreign court na wala naman jurisdiction sa atin, di ba? So si Pangulong Duterte, baliwala sa kanya yan. Sa totoo lang, yung tagal na ni Pangulong Duterte dyan, ready na siya dyan Kasi alam naman niya, hindi naman nakakasama ng loob Bakit? Sino ba ang nagkanuno sa kanya? Ang nagkanuno naman sa kanya, mga politiko sa Pilipinas. Wala naman siya pakialam sa mga politiko. Hindi naman mga Pilipino na pinagsilbihan niya yung nagkanuno sa kanya. Naiintindihan ni Pangulong Duterte kung ang nagkanuno sa akin yan, sila Bongbong. Dahil alam ko naman mga demonyo talaga yan. Sila Boying Rimulyo. Mga politiko yan, so mga satanas talaga yan. Pero si palagay ko, ikasasama at kamamatay ni Pangulong Duterte kung ang nagpakulong sa kanya, yung 16 million na bumoto sa kanya. Ibig ko sabihin, lumabas siya ng kanyang 6 na taon na panunungkulan. Lumabas si Pangulong Duterte sa 6 na taon na panunungkulan niya nang alam niya wala siyang atraso sa mga kababayan niya. Kaya nga nakakaikot-ikot pa siya sa Pilipinas di ba? Wala siyang pakialam. So ngayon, itong nangyari sa kanya, ipinagkanuno siya ng mga politiko sa Pilipinas. Ipinagkanuno siya ng mga dati niyang tinulungan. Alam niya na yun. Napakatalino ni Pangulong Duterte, alam niya na yun. And nakikita naman ni Pangulong Duterte kung paano siya pinaglalaban ng buong Pilipinas, majority ng population ng Pilipinas, pinaglalaban siya. In what sense? Minumura itong si putangin ng Bongbong Marcos na ito. Lahat ng mga kongresista ng mga demonyo ine-expose. At ayan na nga, lumalabas isa-isa. Mga politiko, mga tao. Ang naiiwan na lang dito, yung nakikinabang na lang sa posisyon, yung mga magnanakaw. Pakinggan natin itong ikinakaso nila kay Kiko Barzaga. Reklamong inciting to sedition at rebellion ng PNP-CIDG. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Dahil umano yan sa matagal ng kasaysayan ng kongresista sa pagiging bayolente nito. Para sa iba pang detalye, live mula sa Batasang Pambansa. Bayolente? Bayolente? Paano naging bayolente naman to? Ngiyaw-ngiyaw nga ng miyaw, 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 miyaw. Pero meron bang bayolente ngiyaw-ngiyaw lang ng ngiyaw-ngiyaw? Diyos ko naman. Ang bayolente si Torre. Yan ang bayolente. Ang bayolente, yung mga polis na sumugod dyan sa Kingdom of Jesus kasi ng 16 na araw. Yan ang mga bayolente. Ang bayolente, yung mga nakita mong mga namarel na mga nakasibilyan na polis doon sa mga ralista nung nakaraang pinakamalaking rally. Yan ang bayolente. Yan ang bayolente dyan. Computer nga lang ng computer daw yan Anong bayolente yan? Pumunta nga yan doon sa rally tapos umuwi din kaagad. Paano naging bayolente yan? Diyos ko naman hindi nga masyado nagsasalita, hindi nga nagsalita sa stage. Ginagamit lang niya yung kanyang platform para i-expose lahat ng mga kawatan Instead, yung mga kawatan na ini-expose niya, i-deny yung mga akusasyon niya, dinidemanda siya. Anong demanda? Rebellion. Pwede na siguro yung mga paninirang puri, ganyan. Kasi nga, sinisira niya yung puri ng mga... Sa isip niya yung mga magnanakaw sa bayang Pilipinas, dapat naman sirain talaga puri ng mga yan Kasira-sira naman Pero, destabilizer ba to? Nangaagaw ba siya ng posisyon? Sinasabi lang niya, Marcos, mag-resign ka na, wala kang silbi sa buhay. Wala naman talagang silbi sa buhay si Marcos. Diyos ko naman. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ng mga kapwa kongresista nitong si Barzaga dito sa inihain na kaso ng PNP-CIDG?
Tsa, buti naman daw at kinasuhan na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga para madala. Yan nga yung komento ni National... Ganun, kakasuhan para madala. Di ba dapat kinakasuhan mo yung isang tao para, dahil mali yung ginagawa niya. Pero yung kakasuhan mo siya para madala, o di talagang sinisikil nyo yung malayang pagpapahayag ng mga kababayan natin. Huling-huli kayo sa mga bibig ninyong sarili. Na kapag ang isang tao ay against sa inyo, ipahuhuli ninyo. At buti nga sa'yo. Para magtanda ka, hindi ka naman hindi ka naman nagdidemanda para magtanda yung tao. Nagdidemanda ka para managot siya sa kanyang krimen. Diba sana ganun sinabi nila, mabuti naman para para managot siya sa kanyang mga ginawang kasalanan sa bayang Pilipinas. Ano bang ginawa niyang kasalanan? Ano bang nilabag niyang batas? Diba? Pero yung sasabihin ninyo na mabuti naman para magtanda, ha? So, ganun ba ginagawa ninyo? Kaya nyo pinatatawag yung mga vlogger dyan sa Congress para magtanda? Kaya nyo dinidemanda yung mga vlogger kapag nagsasalita para magtanda? So, ibig sabihin, walang nilalabag na batas si Kiko Barzaga kasi gusto lang nila magtanda siya. Kasi kung may nilabag siyang batas, dapat ikaw firm ka. Tama yan para pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya sa Pilipinas. Diba? Pero yung para sabihin mo na para magtanda siya, so tinuturuan nyo lang siya ng leksyon. Hindi nahuli kayo sa mga bibig ninyo na ginagamit ninyo yung resources ng gobyerno para patahimikin yung mga tao na binabatikos kayo. Putang ina nyo. Unity Party President at House Deputy Speaker Ronnie Puno sa inihaingang reklamo laban sa kapwa niya mambabatas. Kahapon ay kinumpirma nga ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na naghain sila ng Ito reklamo. namang CIDG, imbis na sana ang hinahabol nyo yung mga drug lord. Imbis sana ang hinahabol nyo yung mga kriminal. Yung mga katulad nyo na mga pulis na mga hold-upper. Diba no nakarami namatay na pulis na hold-upper? Diyan sa may Bulacan ng hold-up, diba? Ng hold-up ng isang convenience store. Maliit na convenience store. Ang nakuha 20 mil nung hinanap na nila at nakita nila nakipagbarilan sa kanila. Service firearm pa daw yung ginamit sa pang-hold up. Saan ka naman? Diba? Isang pulis na sindikato. Hindi ba dapat yun ang hinahabol nyo si IDG, yung mga kabaro nyo ng mga sindikato? Di ba dapat ang hinahabol nyo yung mga drug lord? Nasaan na yung nahuling driver ng drugs dyan sa Alitagtag? Asan na yung mga nahuhuling napakaraming mga droga? Asan na yung mga sinunog nyo na ba? Nahuli nyo na ba yung mga may-ari ng mga droga na yan? Bakit ang inuuna ninyo yung mga nagsasalita against sa gobyerno? Bakit hindi ninyo unahin yung mga tao na mga kriminal na umaabuso sa mga Pilipino? Majority ng mga Pilipino, dapat nga inuuna nyo si Zaldico Diba? Yan nga dapat inuuna nyong idemanda Dahil sa paningin ninyo, ninanakaw nila yung pera ng taong bayan, which is, naman yan. Yan naman ang issue ngayon, diba? So, bakit hindi yung mga congressman na mga magnanakaw, yung mga congressman na mga kapit tuko sa kapangyarihan at yung mga congressman na nangaabuso sa kapangyarihan, ba't hindi yun ang habulin nyo? Ang hinahabol ninyo, isang bata na nagsasalita lang ng mga totoong nangyayari sa Pilipinas sa isip niya, sa puso niya. O kung hindi naman ganun pala yung totoong nangyayari sa bayang Pilipinas, di patunayan ninyo. Diba? Bakit kailangan habulin niyo yung tao na bumabati ko sa inyo? Among inciting to sedition at rebellion laban kay Barzaga. Kaugnay nga yan ng bayolenteng mga insidente sa Mendiola at Recto noong September 21 rally. Giit ni Puno na nauna na ring naghain ng ethics complaint laban... Paanong bayolente? Oo, kasi sa pulis, meron lang mga nasugatan. Pero sa hanay ng mga realista, may mga namatay. So, sinong bayolente? Bayolente yung mga nagrarally o yung mga pumipigil sa rally? O, ang bayolente yung mga pumipigil sa rally, mantakin mo, rally lang, batuhan lang, tapos gumamit ng baril. Mga wala kayong betlog. O, tapos ang uhulihin nyo, ba't sinabi ba ni Barzaga na gumamit ng dahas? Wala naman, di ba?
sa kongresista, may history na raw ng violence o karahasan itong si Barzaga. Matatanda ang laman din ng kanyang ethics complaint at ng ilang miyembro ng NUP laban kay Kiko ay ang mapanira umanong posts nito laban sa mga opisyal ng gobyerno. Panirang posts. Oh. Kung meron siyang mapanirang post, meron naman tayong libel sa Pilipinas. Meron naman tayong cyber libel sa Pilipinas kung sa social media niya ginagawa. O hindi ba? Demanda niyo siya tapos pagka talagang natalo siya, iuutos ng korte na itigil niya na yung ginagawa niyang pagsisira sa iyo at saka take down niya yung mga na yun. At magbayad siya ng damages doon sa mga paninira niya. Ganun. Bakit rebellion? Ikaw, puno, inano ka lang. Sa tanda mo na yan, napakapikon mo pa. O may nasabi lang sa'yo na masakit, nirereklamo mo na. Normal yan. Normal yan. Kapag kayo ay mga halal ng taong bayan, normal lang na meron talagang mga tao na hindi kayo magugusto at may maririnig kayo hindi maganda sa kanila. Kung ayaw ninyo makarinig ng hindi maganda sa tao, either ayusin nyo yung mga trabaho nyo o magsilayas kayo sa pwesto. Oo, magsilayas sila sa pwesto. Wala kayong karapatan na mapunta sa pwesto na yan kung mga balat sibuyas kayo. Sinabi na nga ng yan, na Supreme Court na ang mga mambabatas hindi dapat balat sibuyas. Puro kalaswaan, abusadong pananalita at layon daw ng mga itong pahinain ang tiwala. Pag may bagyo sa Luzon, evacuate agad ni Marcos, pero yung mga Bisaya hinayaan lang niyang mamatay. Opinion niya yan Ikulong si Marcos. Opinion niya yan Ano masama dyan? Nakasakit lang to ng damdamin nyo krimen na. Kasi paano kung katulad yan, sinasabi ninyo ang congressman ay boses ng mamamayan. Yung boses ng mamamayan yan Tingnan nyo yung comment section nung press ko ni Bongbong kanina, lahat gusto siyang mamatay. Kanina nga may balita nga namatay si Juan Ponce Enrile. Sabi nila, okay daw nila, kaya daw nilang tiisin na plus 100 years pa si Juan Ponce Enrile kaysa daw kay Bongbong. Susunduin din lang naman daw sana si Enrile, sana inuna na daw si Bongbong. May mga ganong comment. Di ba? May mga ganong comments. So imagine mo ganun nakagalit yung mga tao kay Bongbong Marcos. Hindi ka ba naman magagalit? Putang ina niya, nalulunod ka na sa baha. Tinutuklaw ka na ng mga ahas dahil yung mga ahas nalulunod na, yung mga ahas umakit na sa mga bahay. Siyempre, ahas yan, manunuklaw yan. So yung mga tao, hindi lang sa baha namamatay. Namamatay sa leptospirosis, namamatay sa tuklaw, namamatay sa rabies, namamatay sa lahat ng mga kapangitan sa Pilipinas. Tapos ayaw nyo magalit ang mga Pilipino. Nakita nyo naman kung gaano karami mga Pilipino apektado ng mga pagnanakaw ninyo. So normal lang yan. And Kiko Barzaga, considering that he's the voice of his district, boses ng distrito nila yan. Sinasabi nyo nga na yung impeachment, boses ng masa dahil 300 kayong pumirme. Hindi ba? Ito rin, si Kiko Barzaga, nagsasalita siya, representante siya ng distrito niya. Baka yan ang lahat ng sinasabi ng mga distrito niya. Baka sa distrito niya talagang ayaw na nila kay Bongbong. Kasi tingnan mo pag may bagyo sa Luzon, evacuate agad. Pero pag Bisaya, hinahayaan lang niyang mamatay. Deny nyo, hindi naman totoo yan. Kiko Barzaga. Ito yung mga ginawa namin dyan. Paki-take down yan. Pag di mo tinake down yan, didemanda kita ng libel. Diba? May mga ganun. Sagutin nyo. Hindi yung putang ina didemanda nyo. Ikukulong. Rebellion na ba yan? Asan ng rebellion dyan sa post na yan? Maaaring masakit yan pag nabasa nyo yan. Kasi baka totoo. Sabi nga nila, pag masakit, totoo. Diba? Pag nasaktan ka, kapag apektado ka, totoo. Ng publiko sa gobyerno. Pakinggan natin itong pahayag ni Ayan sa susunod na bagyo, ialay natin yung mga pamilya ng mga buhaya sa baha. Putang ina, sino ba yung buhaya? May sinabi ba siyang pangalan dyan? Wala naman. Ang buhaya sa baha, tignan natin kung magnanakaw ulit sila. Ano naman masama rito? Hashtag ikulong si Marcos. Kung sa tingin ni Congressman Barzaga, si Marcos may kasalanan. At sa tingin niya dapat makulong. Si Pangulong Duterte nga walang kasalanan, pinakulong nyo. Ito sinasabi lang na ikulong, nagagalit kayo. Sa susunod na bagyo, ialay natin yung mga pamilya ng mga buhaya sa baha. So ibig sabihin, kung nagalit ka, congressman ka, nagalit ka, ibig sabihin buhaya ka. Ibig sabihin, kung nagalit ka dahil hindi naman niya sinabi yung pangalan mo, pero nagalit ka kasi dinadama yung pamilya mo, di ibig sabihin, tinatanggap mo sa sarili mo na magnanakaw ka tsaka buhaya ka. Hindi ba? Kayo talaga, mas matalino pa sa inyo yung bata Ngayon si IDG sa mga post na ito, anong masama rito? Anong rebellion dyan?
Oh, nakalagay ba dyan patayin si Marcos? Wala naman nakalagay. Ikulong lang naman, masama sa ikulong kung may kasalanan eh. Di ba wala naman sinasabing dukutin ng mata ni Marcos? Wala naman ganun. Nakalagay naman dyan, #ikulong si Marcos. O bakit ba ikukulong? Ikinukulong yung mga tao pagka may ginawang kasalanan. Oo, in particular o in general kasalanan. O sa tingin ni Kiko Barzaga, gumagawa ng kasalanan si Bongbong. O ayaw ba ni Bongbong na nasasabihan siya ng ganyan? Umalis siya. O pag private person na si Bongbong, tapos gusto niya, putang ina, lahat ng asin sa bahay nila, lunukin niya, lahat ng asukal, saksak niya sa ilong niya, singhutin niya, wala kaming pakialam. Kahit anong gawin ni Bongbong Marcos, so long as hindi yung bayang Pilipinas ang pinipeste niya. Peste niya yung pamilya niya. Peste niya yung asawa niya, mga anak niya. Pero yung dadamay mo yung mga kababayan natin, dahil dyan sa corruption na pinababayaan mong mangyari. Hindi ko naman sinasabing ikaw ang corrupt, pero dahil sa mga nangyayaring corruption ngayon na wala pang nahuhuli, wala pang nakukulong, magpapasko na. Ang mga napapangalanan, puros maliliit na mga kontraktor, pero yung mga malalaking mga congressman na may mga sariling mga construction firm, wala kayong sinasabi. Oo, wala namang dyan. Wala namang rebellious and seditious dyan sa sinabi niya. Deputy Speaker Ronnie Puno. Yung violence na sinasabi ng CIDG kasi ang pagkaalam namin may history talaga na ganyan, no? May 3 eskwelahan for example na mukhang napaalis siya. Anong problema ron? Pinaalis siya ng eskwelahan. Hindi ibig sabihin hindi siya pinakulong ng eskwelahan. So wala siyang ginawa masama ron. Maaari hindi lang pasok sa panlasa ng eskwelahan na yon yung mga kilos at gawin niya o baka bagsak, baka bopol siya sa eskwela. Kaya siya inalis. Kasi, sir, kung meron siyang kasalanang mabigat doon sa mga eskwela na yun, pinakulong sana siya. Hindi naman siya pinakulong, di naman siya dinimanda. So what? O bakit ikaw, wala ka bang dumi? Nung, sa buong buhay mo, wala kang dumi? Sa buong buhay mo, wala kang nagawang masama kahit na kumupit ng pambili ng candy? Meron yan. Lahat tayo may mga personal tayong kinaharap nung sa buong buhay natin, bawat isa may personal na kinakaharap. Pero it's not for you to judge. Kung yung kanyang mga experiences sa buhay maaring sa'yo subjective kasi yung opinion ng tao. Pag sinabi mo na hindi maganda yung ginawa niya, pinatalsik nga siya sa eskwela kundi ka ba naman tanga Hindi naman ikaw yung ginawa niya ng kasalanan, apektado ka. Yung eskwelahan nga, pinaalis lang siya binoto nga yan ng mga kababayan niya, so ibig sabihin, okay yan. So nasisilip mo yung eskwelahan na nagpatalsik sa kanya, pero hindi mo nakikita, nananalo yan sa distrito niya. Binoto yan ng taong bayan. Ito naman si Puno. Kung kailan naman tumanda ito si Puno, parang, parang paurong And ang rason sa bawat isa is medyo violence. Medyo lang pala Medyo violence. Ano yung violence na yun? Sabihin mo kasi, hilig nyo, pare-parehas kayo nila Boying, yung mga taong batas kayo, pero wala kayong mga alam sa batas Dapat magaling ka Dati ka taga Supreme Court dapat magaling ka dyan pero medyo violence, medyo lang pala Tapos gusto nyo rebellion. May tinutukan ng barel, may tinutukan ng kutsilyo. Tinutukan ng barel, tinutukan ng kutsilyo. Nasaan ang ebidensya? Kung may tinutukan siya ng barel, kinasuhan sana siya. Kung may tinutukan siya ng kutsilyo, kinasuhan sana siya. Kasi yung pag tinutukan ka ng barel, Oo, pwede ka nang kasuhan ng grave threat niyan. Frustrated murder niyan. Ganun din, pag kutsilyo, delicate yan. Kinasuhan ba siya tungkol doon? Chismis lang yan. Kayo talaga hilig niya sa chismis. Si Boying Rimulya, chismis din yung warrant of arrest sa ICC ni Bato. Kayo talaga chismoso kayo, tatandaan nyo na. Hindi na rin dinimanda siya ng CIDG kasi baka akala niya nakakatawa yun. Di ba? So, para madala naman siya. So, yun lang. So, dinimanda siya para madala siya. Hindi siya dinimanda para managot siya doon sa batas na nilabag niya. Kasi nga, wala naman talaga siyang batas na nilabag. Ito pa, isang balita naman kay, dito naman kay Amy Marcos. May bago na naman siyang expose. I-play natin. Naniniwala si Senadora Amy Marcos na walang masayang Pasko ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ay dahil mismo ang Pangulo raw ang nagsabing hindi pa kasama sa mga posibleng kasuhan. Diba? Yan, katulad niyan. Sinabi ni Bongbong kanina,
na may mga makakasuhan daw at hindi daw magiging merry ang Pasko nila. Well, actually, for the past 3.5 years, actually, fourth 2022, 23, 24. Oh yeah, fourth Christmas na ito. Under your leadership, walang Pilipino na naging masaya ng Pasko. Ay hindi, meron naman. Pero majority ng mga Pilipino, hindi masaya ang Pasko. Bakit? Sobrang hirap ng buhay eh. Ang masaya lang sa Pasko kayo. Kayo lang masaya. Actually, kahit nga yung mga nagtatanggol sa inyo, yung mga troll ninyo, yung mga nabudol ninyo na comment sa mga post namin, hindi rin masaya Pasko ng mga yan. Kaya nga sila comment dahil hindi sila masaya eh. Oo, kasi nga kung masaya mga yan, hindi nila papansinin niya. Kasi alam niyo nung kay Pangulong Duterte, pag kami mga post kami tungkol kay Pangulong Duterte tapos binash kami, hindi na namin pinapansin. Bakit? Kasi kami masaya, sila hindi eh. So ganun din, nagpo-post kami ngayon, masaya kami sa mga pinopost namin, tapos magko-comment sila. Ibig sabihin nasaktan sila. Pag nasaktan sila, hindi sila masaya. So even yung mga bayarang troll ninyo, at saka yung mga nabudol yung mga bobo sa Pilipinas, na pag nagtayo ng mundo ng mga bobo, yung mga loyalista at saka yung mga dilawang tae, sila yung mga kauna-unahang mga taong ipapadala sa mundo na yan. Mga gago ka talaga. Totoo naman. Hindi masaya mga yan. Walang kasiya-siya sa katawan yung mga yan. So, paano tayo magiging masaya ngayon? Na makukulong yung mga contractor lang. Makukulong yung mga district engineer lang. Kalinaw-linaw na hindi kikilos ang mga yan kung wala itong mga congressman. Dahil sila mga proponents ng mga na yan, ng mga programa na yan, proyekto na yan, nakapaskil yung mga mukha nila kapag groundbreaking. Tapos biglang walang lulutang na mga proyekto. Sino makikinabang dyan? Sinabi na nga ng mga taga DPWH na nagbibigay sila sa mga politiko Sabihin na natin sa politiko in general. So, kung walang politiko na makakasuhan at makukulong bago magpasko, putang ina, joke time yung investigasyon nyo. Walang kwenta yan. Puro fall guy yung ginagamit ninyo. Biktima lahat yan, yung mga gusto nyong ipakulong. Tapos yung mga totoong may kasalanan, which is yan, di umano si Romualdez, si Zaldico, tsaka ikaw, tanginan yan. Kayo malaya, tapos yung mga nautusan nyo, mga nakakulong. Ganyan nangyari kay Napoles eh. Si Napoles yung yung ginamit ng mga politiko para hugasan yung kanilang mga pondo. Para yung pondo mapunta sa kanila, pinadaan nila kay Napoles. So si Napoles, nagamit nila na tool. Si Napoles, kita mo ngayon, mabubulok sa kulungan. Yung mga senador na sangkot dyan sa mga PDAF scam, na kasama rin si Bongbong Si Bongbong, isa rin sa mga nag-funnel ng kanyang budget sa NGO ni Napoles. Bakit naging presidente pa yan? Si Napoles nakakulong, tapos silang mga nakinabang sa pera na pinahugasan nila, pinalabhan nila kay Napoles, mga nakalayang mga hudas. Diba? Ganyan din ang ginagawa nila dito sa mga taga DPWH. Sila yung ikukulong, tapos ligtas yung mga amo nila. Sino yung mga amo nila? Ayan, yung mga nasa gobyerno. Ang kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Hanggang sa maliliit na isda lang daw, gaya ng district engineer at mga assistant nito, ang posibleng makasuhan. Sabi niya na si dating Speaker Martin ay hindi kakasuhan. Depende daw sa unless daw po may ebidensya. Pero Hindi pa ba ebidensya yan? Hindi pa ba ebidensya na si Zaldico, tao niya? Hindi pa ba ebidensya yun? Sabi ko nga sa inyo, di ba sa kaso ni Bantag, ang akusado talaga, ang pinagbibintangan na mastermind nung pagpatay kay Percy Lapid, yung tao niya sa Bilibid, tao niya. Dahil tao niya, dinamay na si Bantag at siya daw ang nag-utos dun sa tao niya kahit wala silang ebidensya kasi daw tao niya yun eh. O kung gagamitin natin yung same logic na ginamit nila o ginawa nila kay General Bantag na may kaso si Bantag na murder dahil itinuturo noong mga inmates na di umano kumuha ng hitman para patayin si Percy Lapid, tinuturo nila yung tao ni Bantag. Hindi nila tinuturo na si Bantag, ang tinuturo nila yung tao ni Bantag. Pero yung tao ni Bantag na yun, dahil nga ang boss niya si Bantag, dinamay na si Bantag. Doon tayo pupunta sa na yon, sa ganung senaryo. Si Zaldico, sino amo ni Zaldico? Speaker of the House. Sino amo na Speaker of the House? Hindi lang amo, pinsan pa.
So ngayon, kung ikaw matino ka mag-isip, sa tingin mo wala silang connivance? Sa tingin mo wala silang pag-uusap, magpinsan yan? Pwede ba naman na ikaw yung presidente, ako Speaker of the House, mas kikita ako kaysa sa'yo? Ikaw ang huling pumipirma ng lahat ng mga budget ng Pilipinas. So, naniniwala ka na si Zaldico kumita, si Romualdez, saka si Bongbong hindi? Tigas naman ang mukha ni Zaldico. Diba? Kaya yung sinasabi dito ni Amy Marcos malungkot ang Pasko. Bakit? Mantakin mo, ni hindi man kino-consider ni Bongbong Marcos na kasuhan yung pinsan niya. Nag-delay na kagad siya. Sabi niya hindi siya makakasuhan. Bakit? Kasi walang ebidensya Patangin lang yan. Paano magkakaroon ng ebidensya? Hindi pa ba ebidensya yung sobra-sobrang yaman ni Martin Romualdez? Hindi naman siya Zubel de Ayala. Hindi naman siya anak ni Lucio Tan tsaka ni Henry C. Lalong hindi naman siya bilyar. Saan niya nakuha yung ganyang karaming pera niya? Mantakin mo, ilang bahay niya sa Forbes Park, napakamahal dyan. Tapos nakabili siya ng mga shares sa media. Bawal nga yun Nasa gobyerno ka tapos meron kang share sa isang media media outfit bawal nga yun, 'di ba? Tapos yun pa, meron pa siyang kaso ng 'di ba sa Amerika, yung mali-malitang pera. So alam ng tao kung gaano kasatanas, kademonyo ito si Romualdez. Tapos sasabihin mo na hindi masampa ng kaso kasi walang ebidensya. Baka yung mga ebidensya sinunog nyo na, nasunog na nakaraan yung DPWH Tsaka napabalita yung DPWH nagsisira na ng mga ebidensya so kaya you are finding time, you are buying time, you are kumbaga nagbubuhay kayo ng mga bagong issue to buy more time para malinis ninyo yung mga loose ends. Tapos yung mga loose end na mga bagay-bagay at mga tao, mabayaran niyo yan. Tapos wala na kayong kasalanan, hindi na kayo makakasuhan. True enough, sabi ko nga sa inyo, how many days after yung sinabi ni Pangulong Marcos patungkol sa mahiya naman kayo, more than 100 days na. Hanggang ngayon, hindi mapakansila yung passport ni Zaldico. Bakit? Kasi nga hindi pa nakakasuhan. Hindi pa kinakasuhan yan. Kasi daw, wag ka tayong basta-basta magkaso. Kasi pag nagkaso tayo, baka mahina. Tanga. Pwede mo naman kasuhan yan para ma-hold na nila. Tapos habang umaandar yung kaso, naggagather pa kayo ng iba pang mga ebidensya against them. Kesa naman, saka na tayo magsampa ng kaso kapag siguradong panalo na tayo. Paano kung hindi nga natin masigurado na panalo tayo? O di hindi makukulong mga yan. Yung mga gago talaga kayo. So far, wala. So Merry Christmas pa rin. Nagbigay din ng panibagong pasabog si Senadora Marcos hinggil sa susunod na Senate Blue Ribbon Probe bukas, November 14. Anya, may script umanong lilinisin ng mga kongresistang sangkot sa flood control mess ang pangalan ni Romualdez. Sila ang 17 mambabatas na idinawit ng mag-asawang Sara at Curly Descaya na tumanggap umano ng 10 to 25% kickback sa kanilang mga proyekto. Una na ring inilahad ni Marcos na si Romualdez ang dapat na VIP witness umano. Wala na, yari ka na lakson. Kapag lahat itong mga sinabi ni Amy Marcos nagkatotoo, patay ka. Alam na nila, kaya nung nag-break at saka kunyari nagbitiw-bitiw ka, alam na nila na style nyo yan bulok. Pero gumapang na kayo during recess. Nung kayo'y walang mga session, ginapang nyo na yung lahat ng mga yan. Nakapag-usap-usap na kayo, nakapag-meeting-meeting na kayo. Habang bumabagyo, nag-meeting-meeting na kayo para pagbalik nitong Blue Ribbon Committee na to, actually, hindi na yan para mag-imbestiga. Yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, sa tingin ko, na yan, para iligtas itong si Romualdez at si Marcos Jr. Wala nang iba. Syempre, yung mga congressman, sasabihin nila, ayaw natin na maging may kasalanan ito si Romualdez, kasi kapag lumabas na may kasalanan si Romualdez, lahat ng pumirma sa impeachment ni VP Sara, which is majority ng mga congressman, lahat yan, ibig sabihin nasa control talaga nito ni Martin Romualdez, at sigurado in the future sila naman yung maiimbestigahan ng Blue Ribbon, pero umatras ito. Ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na a-appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Zaldico on Zoom. Yun ang latest na balita, baka magbago pa, tignan natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, linuloko lang tayo.
Pero agaran itong binigyang linaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Hindi niya raw inimbitahan si Ko na sumipot via Zoom. Baka raw kasi mabigyan siya ng plataporma para makapagsalita ng anumang pangpropaganda lang. Nahuli ka na. Nahuli ka na. Oo, kaya kunyari, dinidiri mo, hindi ko iniimbita yan. Anong imbitasyon mo sa kanya? Kasi alam mo naman, hindi uuwi yan eh. So, anong imbitasyon ng ano mo sa kanya, ang ginawa mo? Wala to si Lacson. Si Lacson wala na ito. So far, kumpirmado ang susunod na Blue Ribbon Probe bukas, November 14, at nakatakdang magsimula ito ng alas 10 ng umaga. Para sa agenda. Kaya maaga tayo magigising kasi alas 10 ng maga, memya. Oo, mag-ano na yan. Magsisimula yung ano na yan, magsisimula yung hearing na yan. So titingnan natin kung magkakatotoo. Yung mga kung magkakatotoo yung mga sinabi ni Amy Marcos. So ito yung kanina, yung sinabi ni Bongbong na wala daw Merry Christmas yung mga kawatan. Merry Christmas! Yan ang babala ni PBBM sa mga dawit sa flood control corruption scandal. Puro babala, no? 3.5 years, 4 years na siya, hanggang ngayon nagbababala pa din siya. Noon, nagbabala siya sa mga hoarder. Nagbabala siya sa mga smuggler. Pagkatapos nagbabala siya sa mga drug lords. Pagkatapos nagbabala siya sa mga korap. Mahiya naman kayo, sabi niya. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong. Puro babala pa din. Ngayon nagbababala na naman siya. Tang ina nito, ikaw ba si Babala? Yan ba ang middle name mo, Babala? Kasi kung si Leni Robredo tsaka si Risa Ontiveros, ang kanilang nakakabagabag. Nababagabag ako. Kung sila, ang middle name nila Bagabag, ito, si Bongbong, ang middle name, Babala. Tang ina niya. Puro babala. Wala namang nakakasuhan, wala namang nakukulong. Puro babala, wala namang nasasalvage. Puro babala. Walang walang pangil yung babala mo. Para kang aso na putol yung ngipin bungi. Lahat yan, puro slip service yan. Wala talagang mangyayari. Again, he's only gonna be there for 2 more years. 2 taon na lang. Putang ina, wala pang nagagawa yan, wala pang naipakukulong yan, wala pang mga drug lord, mga drugs nga na nauhuli niya, walang mga may-ari eh. So niloloko lang kayo nitong tao. Mambubudol talaga ito. Mabagal man ang investigasyon, sinisiguro ng Pangulo na may makukulong bago magpasko. Pero kasama kaya ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez dito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Kaya't yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan. Ba't ganito magsalita? Parang grade 2. Nakakahiya, na presidente mo, tas ganito, parang sabog. Parang lasing, walang direksyon. Yung parang ewan ko rito, kung ganito ka bobo to, yung mga anak nito, sigurado mas bobo. Tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Napinsin mo, hahabulin na namin. Dati hindi nila hinahabol. Hahabulin na namin kayo. Bakit? Nabisto na tayo. Kaya hahabulin ko na kayo. Dati magkakakampi tayo. Pero ngayon, hahabulin na namin kayo. Hahabulin na namin kayo? So, ibig sabihin, kung hahabulin nyo na sila, noon, hindi nyo sila hinahabol. Talaga to si Bongbong. Choice of words na lang. Wala pang, walang kadating-dating. Alam mo kasi Pangulong Duterte yan nag-deliver nitong speech na to. Sigurado ako putangin na hanggang Africa makakarating. Pero siya nag-deliver ng speech itong mga sangkot dito hindi nga makapagpangalan eh. Wala nga kabayag-bayag to, wala nga mabigyan ng pangalan ng mga mambabat si Pangulong Duterte nung in-expose niya yung mga proyekto na palpak ng DPWH. Sinabi niya lahat yung mga pangalan ng mga congressman, tapos doon sa kanyang mismong Talk to the Nation, pinagsisibak niya itong mga tao na ito.
Ito si Bongbong walang ganyan, no? Sa bagay. Ano ba ini-expect natin sa isang leader na merong agam-agam ang taong bayan na addict? Agam-agam ng mga Pilipino na sabog. Bakit may agam-agam? Kasi nga hindi naman pinatutunayan na hindi siya sabog. Hindi mo siya nagpapadrug test. Sabi pa ni Inday Sara, alas 10 ng umaga, lasing na daw to. Ito mo yung tsura niya, no? Tangina na kahit bagong ligo, parang ang baho-baho. Ganyan yung itsura ng mga tsuhing ko na lasinggo eh. Oh, ganyan yung tsura ng tsuhing ko na lasinggo na kahit bagong ligo, amoy chiko. Magnonotsi boy na sa selda ang 37 individual na nasa listahan ng Pangulo. Sabi niya may 37 individual magnonotsi buena daw sa kulungan. Tingnan natin ha. Tingnan natin ano na naman kayang dahilan niya kapag hindi nagkatotoo yan. Ito ang kinumpirma ni PBBM ngayong araw sa pagre-report niya sa bayan kung ano na ang nangyayari sa flood control investigation ng kanyang administrasyon. 3 buwan na kasi ang nakalilipas matapos niyang sabihan ang mga sangkot sa anomalyang ito na mahiya naman kayo. Sa 37 individuals na ito, mambabatas ang ilan. Hindi pa ibinibigay sa media ang listahan ng mga pangalan pero wala raw dito si former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez. So I don't know. With the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Ang nasa abroad naman na si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, ikakansela ang passport, oras na haina na siya ng kaso. At pagdating daw sa pagsasampa ng kaso laban kay Ko, it is a matter of when, not if. Pinapanindigan pa rin ng Pangulo ang posisyon ng... Yun na nga, when. It's a matter of when. Ganun din. Hindi nyo pa siya sinasampahan ng kaso, so therefore, hindi nyo ma-freeze yung kanyang, hindi mo ma-freeze, hindi nyo makakancel yung kanyang passport. Ganun din. Wala kayong karapatan na hawakan yung kanyang mga kayamanan kasi nga wala pa siyang kaso. Hindi naman pwedeng ma-freeze yung kanyang assets nang hindi dumadaan sa korte. So ngayon, nailalabas niya na yung kanyang mga kayamanan, mga pera ninakaw nila, mga eroplano, hindi ba? Nagka-issue na nga. Tanong mo si Bunuan. Asan si Bunuan ngayon? Nakawala si Bunuan. Tapos sabi nila, ano yun daw nila? Babantayan daw nila. Si Bunuan. Nakalabas na, napunta na ng Amerika, babantayan daw nila. Putang ina niyan. Nandito sa Pilipinas, hindi nyo nga binantayan. Nung nasa labas, babantayan nyo. Mga gago talaga kayo eh. Ganyan ka-inconsistent ang mga, ganyan ka-bulok ang mga utak nitong mga nasa gobyerno natin ngayon. Again, si Bonoan nandito sa Pilipinas, mayroon lookout bulletin order, pero nakalabas ng Pilipinas. Anong sabi ng DOJ? We will closely look at him. Putya, nandito nga sa Pilipinas, hindi nyo nga napigilan, nasa ibang bansa pa. Mga ogag talaga, pinatatakas nila yan isa-isa. Kasi alam nila na sooner or later lalabas yan. Di ba mayroon ngang issue kay Bonoan na nag-raise daw ng funds yan for BBM? Di ko alam kung totoo yun, pero malamang hindi. Pero ano nila to? Tao nila ito, appointee nila ito. So most definitely maraming nalalaman nito. Bakit ka papayag na aalis to? Si Inday Sara nga galit na galit kayo pag umaalis. Wala pa naman siyang kaso. Yung mga impeachment niya hindi naman na nagtutuloy. Pero galit na galit kayo pag umaalis si Inday. Nagpaalam naman siya. Pero ito si Bunuan na sangkot sa pinakamalaking korupsyon sa tanang history ng Pilipinas. Pinabayaan yung lumabas. O, di ba? Si Zaldico, ganun din pinabayaan niyo lumabas. Ang inan yan. Nahanap nyo nga si Bantag noon. Ay, hindi pala si Bantag, si Tebes. Nahanap nyo nga, nagawa nyo nga kay Tebes, ba't di nyo magawa rito kay Zaldico? O kasi nga magkakasapakat kayo. Wala naman ibang dahilan yan. Wala nang ibang explanation yan. O, you don't have to be a rocket scientist para maintindihan mo na itong tatlong to, itong ulo ng sindikato. Administrasyon na hindi dapat madaliin ang mga kaso. Hindi raw kasi nag-iimbestiga ang kanyang administrasyon para lang sa optics. Palagay ko nasa matatapos. Pukin ang ina mo. Tangin ng presidente to magsalita. Buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang
palagay ko nasa ano na, matatapos. Nalagay ko inan yan. Kaso na lang po, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ayon kay PBBM, mayroon ng higit 20... Before Christmas, tumakas na mga yan. Tangina nyo, wala naman kayong sinasampang kaso eh. Before Christmas, binigyan nyo sila ng timeline. Talaga, hanggang Christmas. Puta, ngayon pa lang, aalis na ako. Doon ako sa ibang bansa magme-Merry Christmas gamit ang pera ng taong bayan. Gamit yung yung tawag doon, party ko. Party-partihan kasi yan kasi mahilig sila sa party, di ba? Ayan, pinarty-party na nila yung pera. So itong mga sangkot na ito, binigyan nila ng babala hanggang December, lahat yan magsisilayas. Tapos si Bunuan, wala na. Di ba? Ganun yan, magsisialis. Sa dami ng pera ninakaw na may magsisialisan yan. Tapos babalik na lang yan pag lumamig yung sitwasyon. Ganun lang yun. 1,000 reports ang natatanggap ng sumbong sa Pangulo website. Nagbago na rin anya ang liderato sa DPWH sa ngalan ni Secretary Vince Dizon. Isa rin tanga yan eh. Naglabas na rin ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council na may kabuuang halaga na higit 6 billion pesos. Freeze order, kabuuang halaga 6 billion. Ba't nailabas ni Zaldico yung mga property niya? Tingnan nyo, mga gago kayo, style nyo bulok. Nyo kaming lokohin. Hindi nyo kami maloloko. Kayo talaga ito pa, isang... balita, may may statement si Inday Sara eh. May statement at buwelta si BP Sara patungkol diyan sa sinabi ni Bongbong na magpapasko sa kulungan. Sige. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Di ba sinabi na din niya yung Sona, no? Bilang na ang mga araw nyo, kayong mga smuggler. Putang ina, walang nakulong kahit isang smuggler. Ay, ganun din to. Diyan sa, diyan sa flood control, wala rin makukulong dyan. Pustahan tayo. Inang yan. Style nito ni Bongbong bulok eh. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo... Payat na ni Romualdez, problemado na rin ang gago, no? Problemado na rin eh. Pucha, baka sunduin na rin to ni Satanas balang araw. Dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Di nga kayo nagsasampa ng kaso at all eh. For optics, tanga. Wala kayo sinasampang kaso, puro kayo daldal, puro kayo banta. Naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least 40 pong mga napahigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na talaga. Meron siya pagkukulang. Hindi nga umamin na adik eh. Hindi nga gumaamin na gumagamit ng gamot kahit na masama ng bawal na gamot. Yan na ganun eh. Kahit nga ngiwin, hindi umaamin. Diyan pa kaya. Hindi aamin yan. Utangin na. Ang kriminal, hindi mo papaamin yan. Sabi ko sa'yo, pumunta ka ng Bilibid, tanongin mo lahat ng mga sentensyado doon. Totoo bang ginawa mo yung krimen? Hindi. Biktima lang ako.
Lahat ng kriminal kahit sentensyado na hindi aamin yan. Oo, yan si Bongbong di aamin yan. Putsang tikas ng mukha niyan. Hindi nga nila maamin na yung tatay nila yung magnanakaw. Hindi nga nila maamin na yung nanay nila magnanakaw eh. Kahit na sentensyado ng Sandigan Bayan yung nanay nila, hindi nila tinatanggap na magnanakaw yung nanay. Meron pa nga siya sinabi dito sa interview niya kanina, sa press con niya kanina tungkol sa pagbabayad ng buwis eh. Meron daw silang mga habulin na mga mali daw yung mga buwis, deklarasyon ng buwis. Siya nga eh, may utang siyang bilyon-bilyon na buwis eh. Di ba? Hindi rin niya binabayaran yung estate tax ng pamilya nila. Hindi nila binabayaran eh. O, tapos ganito kakapal ang mukha nito. Ganito kawalang delikadesa ito at kawalang hiya ito si Bongbong. At hindi lang maliit na pagkukulang ha, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat managot si PBBM, pati na sina nooy Senate President Cheese Escudero at nooy House Speaker Martin Romualdez, partikular sa issue ng 2025 national budget. Ang insertions at nantong mga ano no? Ba't ganito mga ngipin ng mga ano? Mga ngipin ng mga galit sa mga Duterte, puro bulok. Si Chel Jokno, bulok-bulok yung ngipin. Eto, si Tino, bulok putang ina nyo. Wala bang toothbrush sa bahay ninyo? Oo. Tingnan mo, yung ngipin, bulok. Si Chel Jokno, binabatikos mga Duterte, bulok yung ngipin. Si Trillanes, bulok yung utak. Inasaya, ewan ko ba? Si Ridon naman, kala mo may baking hindi gumagaling. O kaya yung si Sendenya no, nakangiwi, nakatabingi na yung mukha sobrang galit sa mga Duterte. Ito naman, dapat daw makasuhan si Romualdez, si Cheese. Dapat daw makasuhan, pati si tawag niyan. Pati si Bongbong. Puta, hindi naman nila kinakasuhan. Hindi naman sila nagpipetisyon. Ang binabanatan nila puro Duterte. Ano yung style nitong mga makakaliwang bulok ang ipin ng mga ito eh. Insertions at pag-aproba sa flood control. Ang babaho ng bibig siguro niya, no? Tangina nakakadiri, no? Ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. Pero dinipensa. Sila nahihiya, humarap. Buti yung ipin ko maganda. Ina itong mga ito, humarap, daldal ng daldal, tas puro tartar yung mga ipin. Naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno si Romualdez. Hindi naman daw miyembro si Romualdez ng Bicameral Conference Committee kung saan umano nangyari. Ay nako, hindi siya membro ng Bicam Committee pero siya ang Speaker of the House. Everything is should be under his control. Kung command and responsibility ang pag-anuin natin, dapat sangkot yan. And mayroong massive corruption sa 2025 sinong pumirma niyan? Si Bongbong. If the same logic applies to Pangulong Duterte na nakakulong siya ngayon dahil siyang presidente habang nagtatrabaho ang mga pulis at humuhuli ng mga adik at sa proseso ng paghuli ng mga adik nangamatay ang mga ito, nakakulong siya ngayon kahit hindi naman siya yung direkta na di umanong gumawa ng mga operation na yan. Nakakulong siya doon kasi siya daw ang nag-utos na ang mga pulis dapat ilinisin ang Pilipinas laban sa mga adik, which is trabaho naman ng mga pulis yan. Nakakulong siya ngayon doon si Pangulong Duterte dahil sa command and responsibility. Sinabi nga ni Duterte na I take full responsibility nung mga actions ko. Again, anong action ang ginawa ni Bongbong? Pumirma siya sa budget. Ano ang partisipasyon niya sa corruption ng 2025? If the 2025 GAA is the most corrupt budget and he signed it, ibig sabihin inapprove niya itong nanakaw sa pondo ng bayan sa Pilipinas. Di siya ligtas. Talaga siya ligtas dyan. Siya presidente. Kasi kung ang gusto niyong mangyari, answerable lang si Bongbong Marcos sa lahat ng mga mabubuting nangyayari or lang natin siya, papalakpakan lang natin siya sa lahat ng mga magagandang nangyari. Yung mga pangit na nangyari, hindi kanya yan, sa kalaban yan. Hindi naman tama yun. Kasi ganyan din ang ginagawa nila Bongbong Marcos sa tatay nila eh. Lahat ng mga legacy ng tatay nila, ibinabandila nila.
Oo, po siya, ina-announce nila lahat ng mga magagandang nangyari nung panahon tatay niya. Expressway, yung PICC, yung Heart Center, yung 13th month, di ba ginagano nila? Pero sa pamumuno nung tatay niya, sa kabila nung magagandang mga na-achieve nung tatay niya, mas marami yung mga hindi maganda. Ano yung human rights violation, kidnapping, murder, plunder, pag nanakaw sa pera ng taong bayan, paggamit ng pondo ng ganito, ng ganyan. Inubos ang pera ng taong bayan, naging maluho, 'di ba? Hindi nila 'yun ina-acknowledge. Ang ina-acknowledge lang nila yung magaganda. Pero yung mga pangit, ayaw nila niyan. Ganun ang ginagawa nito ni Bongbong ngayon, na yung mga magagandang nangyari kahit wala naman, ini-claim nila, tapos yung mga pangit na nangyayari, oo, wala silang kasalanan diyan. Kasalanan niya nung mga ahensya, kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan. O kaya nga masasabi natin si Bongbong wala talagang bayag. Naging presidente talaga si Bongbong sa titulo lang. Pero yung magsisilbi ba siya sa Pilipino, yung magiging responsable ba siya na leader, iaangat ba niya ang buhay ng mga Pilipino, wala talagang ganun, wala siyang pakialam. He's just there for the position, he's just there for the title, pero yung trabaho, kaya niyang gawin, hindi. He is the most incompetent president sa buong mundo, hindi lang to sa Pilipinas. Ang insertion sa budget. Tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang. Yung kanyang notarization, falsifikado na. Naman, judge na naturingan, pati yung notarization. Sumumpa na nga eh. Sumumpa na nga sa under oath sa Senate eh. Notaryo pa yung parang mga, alam mo talaga yung mga bayad, di no? Sinigundahan din ni Manila 6th District Siyempre. Hindi naman mananalo ito eh kung hindi sa tulong ni Bongbong. Talo yan eh. Walang bumoto dyan eh sa distrito niya eh. Tapos nakabalik siya eh sa tulong ni Garcia eh. Sino ba mag-uutos kay Garcia? O hindi ba? Sino ba amo ni Garcia? O sino ba nag-appoint kay Garcia? Si Bongbong. O natural. Alam nga naman salungatin niya si Bongbong, hindi sana siya congressman ngayon, pastor lang sana siya ngayon kung hindi dahil sa administrasyon na to. Kaya sabi ko nga sa inyo, magsasalita talaga yung mga aso. Sabi, hoy mga aso, nananahimik kayo ha, putangina nyo, nakuha nyo na yung mga parte ninyo ha. Ano kayo, magsalita na kayo. Kaya nagsasalita na naman sila ngayon. Representative Benny Abante ang ipinunto ng Pangulo na hindi pagpapabango lang ang pagdidemanda. Hanggang ngayon, wala naman daw ebidensyang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Ganun kagaling yung mga kriminal. Alam nga naman ikaw ang gagawa nung mismong krimen. Kaya mo naman remotely eh. Kaya mo naman magbigay lang eh ng yung mga mastermind ganyan. Nagbibigay lang ng instruction yan sa kanilang mga foot soldiers. Kayo naman. Ito, tingnan ninyo. Tingnan niyo itong isang balita na ito. Wait lang ha. Itong teka lang, iano ko. Asa na? Ghost flood control congressista ito. Yan, pakinggan niyo itong balitang ito. Gaano karami ang budget insertions ni Zaldico? Hinimay ng Bilyonaryo News Channel ang mga proyektong pinaglaanan nito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. 97 insertions. 97 ha. Para sa 2025 budget to, 97 insertions worth 13.8 billion. Sa labas ng Bicol, wala kasalanan yan? Hindi pa dapat kasuhan yan? 13.8 billion, sa tingin mo, sosolohin niya yan? Sa tingin mo, walang approval yan ng Speaker of the House? Di ba? Malang speaker ka pa. Kung mas yayaman pala ako na appropriations chairman ako, di na ako nag-Speaker of the House. Diba? Kaya nga Speaker of the House, ikaw yung parang presidente ng House of Representatives. Ikaw yung pinuno. Ikaw nag-a-approve ng mga budget nila, ikaw ang naglalagay. Sabi nga, yung parang naging pork barrel na nga yung AIX, MAIP, TUPAD. Di ba sinabi ni
Di ba sinabi ni Luis Tro nung nangangampanya siya, salamat tayo kay Speaker. Dahil kung hindi dahil kay Speaker, walang MAIP, walang AIX, walang AKAP. O, hindi ba ganun sila? O, salamat tayo kay Speaker. Ano sabi nung yung si SB, yung Sam Versosa, na nag-allocate daw ng bilyon si Romualdez para pambigay daw na sa tao, sabi ni ni Sam Versosa. Noon, puro salamat kay Romualdez. Salamat Romualdez, salamat kay Speaker. Puro sila ganun, lahat sila puro salamat kay Speaker. Tapos ngayon, nung lumabas yung iskandalo, hindi na damay si Speaker. Hindi na damay si Speaker kasi walang pirma si Speaker. Hindi na damay, wala na si Speaker dahil hindi naman siya kasama ng ng small committee. Tangina, pero dati AKAP, MAIP, AIX, lahat yan dapat binibigay yan ng DSWD. Hindi naman siya taga DSWD pero nagpapasalamat sa kanya. Wala naman siya sa DSWD. Pero bakit nagpapasalamat sa kanya yung mga kongresista na namimigay nitong mga ayuda na ito? Kasi nga lahat yan, siya ang may control. So itong mga insertions ng mga congressman, siya din may control. Sinabi na nga yan ni Toby Chanco, di ba? Sabi ni Toby Chanco, congressman mismo yun, tao pa ni Bongbong yun, na si Romualdez, yung mga proyekto, ipinangako niya na. Yung mga, kumbaga, supposedly, pipirmahan pa ng presidente para i-approve, ipinangako na ni Romualdez. Halimbawa, itong proyekto para sa distrito ganito, proposal yan, tapos ang mag-a-approve niyan presidente, hindi pa ina-approve ng presidente, ipinapangako niya na sa mga congressman niya. Ibig sabihin, si Martin Romualdez ang may control sa lahat ng nangyayari sa Congress. Salamat Martin, salamat Martin. Sabi ko, magbibigay ako ng classroom, ang building isa. Sabi ko, kulang yan, gawin nating 3. Di ba ganun magsalita si Martin? Parang siya may ari ng pera ng bayan. Tapos ngayon, pagdating sa iskandalong ganito, yung mga tao niya lumulutang na mga kawatan, hindi na siya kasali. Hindi na kasali si Romualdez, hindi na salamat Romualdez. So pag maganda lang, pasalamat tayo kay Romualdez. Kapag pangit, hindi kasali si Romualdez. Patay tayo dyan. Na ang nakalipas mula nang isiwalat ni Navotas City Congressman Toby Tiangco sa isang Senate hearing ang mga umano'y 2025 budget insertions ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng buong listahan. 97 insertions ang nakapangalan sa kongresista. 43 ang makikita sa probinsya ng Abra, 4 sa Batangas, 3 sa Bukidnon, 2 sa Cagayan, 3 sa Cebu, 1 sa Davao del Norte, 1 sa Isabela, 2 sa Metro Manila, 11 sa Occidental Mindoro, 13 sa Oriental Mindoro, 2 sa Pangasinan, 5 sa Romblon at 2 sa Sarangani Province. Sa kabuuan, tinan mo, ito yung sinasabi natin na yung party list talaga dapat mabuwag na yan eh. Ako Bicol. Ako Bicol Tapos lahat ng proyekto niya sa labas ng Bicol. Lahat ng proyekto niya sa labas ng Bicol. Tapos pag tinignan nyo, 100 million, 50 million, 150 million. Ang lalaki ng mga, total of 13.8 billion. Pera na ginamit niya sa labas nung advokasya niya. Kasi 'di ba ang party list system, yung marginalized sector na ang nire-represent mo. Marginalized, ibig sabihin, yung hindi naaabot ng serbisyo halos. Ako Bicol. Bicol supposedly. Bakit ang mga project niya sa Abra, puro sa norte. Sa probinsya ng mga Marcos, Solid North. Bakit doon? Kaya nga ito, si Terry Ridon, ganun din ang sinasabi natin. Ano ba si Terry Ridon? Bicol Saro, di ba? Bicol Saro, ganun din, Bicol din. Talaga itong mga taga-Bicol na to ng mga party list, no? Oy, kayo mga Bicolano, papayag ba kayo na nire-represent kayo ng ganitong mga politiko? Masisira ang probinsya nyo. Ang ganda-ganda pa naman ng Bicol. Ang sasarap pa naman ng pagkain dyan. Babait ng mga tao dyan. Tapos yung mga nagre-represent ng mga ng probinsya nyo, Bicol Saro, Ako Bicol. Putang ina, lahat puros mga kawatan. Parang mo masasabi si Ridon, hindi kawatan. Di ba tinanggal nga ni Pangulong Duterte dahil
isa rin sa nangaabuso sa pera ng taong bayan, biyahe ng biyahe. Kasi ano din, ako Bicol, ganun din. So, ang inaatupag ni Ridon, Davao. Hindi naman siya taga Davao, taga Bicol siya. Bakit hindi niya habulin yung mga corruption sa Bicol? Bakit hinahabol niya yung corruption sa ibang bayan? May mga congressman naman dyan. O di yung mga congressman dyan, kung sa tingin lang nakakaalam ng corruption dyan, is yung mga congressman mismo sa probinsya na yan. Halimbawa sa Davao. Yung mga congressman mismo sa Davao, kung nakikita nila na may corruption dyan, sila mismo magsasampa ng kaso, mag-iimbestiga sa sarili nilang probinsya. Ikaw nakikialam ka sa probinsya na may probinsya. Bicol lang dapat na inaanuhan mo. Kung ikaw nga ay senador, national, yung constituency mo, buong Pilipinas, yan pwede. Pero kung ikaw, ang constituency mo, marginalized sector, Bicol, hindi sana lahat ng programa mo ibuhos mo sa Bicol. Sila yung nangangailangan. Boses ka nga ng mga taga Bicol tapos Davao yung sinisilip mo. Dolomite Beach yung sinisilip mo kung hindi ka ba naman bugok. Di ba? Ang total insertions ni Ko sa labas ng Bicol region sa 13.8 billion pesos. Mas nakakapagtaka naman kung ang isang congressman na hindi tigaroon dun sa distrito na yon ang magre-request para lagyan yung distrito na yon. Yun, red flag kaagad yun, di ba? Marami sa mga proyektong nasa listahan ay nailagay sa for later release o di kaya for bidding pa lamang. Ibig sabihin, wala pang kontraktor na nakakakuha ng marami sa mga nasabing proyekto. Pero sa patuloy naming pagsisiyasat, nakakuha ang aming team ng dokumento mula sa isang source sa DPWH ng kopya ng 4 na bidded out projects sa mga insertion ni Ko. Matatagpuan ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. 3 kontrata ang matatagpuan sa Paliko, Balayan, Batangas Road na nagkakahalaga ng 343.3 million pesos at isang road project muli sa Tagaytay, Nasugbu Road na nagkakahalaga ng 86 million pesos. Ayon sa 2025 GAA, preventive maintenance on secondary roads ang lahat ng ito. Ayon sa source, napanalunan ng 2 kontraktor ang 4 na kontrata. 2 ang napunta sa GCI Construction and Development Corporation. 2 naman ang napanalunan ng Bicol Gold Rock Construction Corporation. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel. But anyways, these are proof na si Zaldico corrupt talaga. These are proof na si Zaldico inoperate talaga yung pera ng taong bayan. And again, dapat yung liderato ang ang managot dito kasi yung tao nila magnanakaw tapos hindi nila na kung totoong wala silang kinalaman magnanakaw yung tao nila tapos hindi nila namalayan. Anong klaseng mga leader yan? Gusto pa maging presidente ng Pilipinas? Late ng House of Representatives, di nga mapatino yung mga tao. Di ba? So eto na bongbong. Yung mga ebidensya na kawatan itong mga kaibigan mo. Katulad sinabi nga nito ni Zaldico, di ba? Sino mga kaibigan niya? Ang kaibigan daw niya si Congress, siyempre si Martin Romualdez, si Dong Gonzales, si Suarez. Di ba siya mismo nagsabi yun lang daw yung mga kaibigan niya? Utangin na, yun lang pala yung mga kaibigan niya. Di ibig sabihin, merong yan. Ibig sabihin, kung yun yung mga kaibigan niya, yan? O di ibig sabihin na yan yung mga kalaro niya, yan yung mga nakikinabang sa kanya. O bago tayo magtapos mga bossing, panoorin natin kung sasama ba si Inday Sara sa ikinakasang kilos protesta sa Linggo. 16, 17, 18 yan peaceful na rally ito. Walang walang halong pag-aagaw sa kapangyarihan. O Diyos na ang nakakaalam kung kailan mawawala sa kapangyarihan ng mga yan. Pero ang gathering ng mga kapatid natin sa iglesia, sasama yata ang JIL at sasama yata ang Kingdom of Jesus Christ. Yang gagawin mga bossing na pagkilos na yan ay para sa transparency and accountability. Gisingin ang mamamayang Pilipino, gisingin ang mga nasa gobyerno na i-prioritize ang mga Pilipino at mamuno ng tapat. O hindi po para agawin yan sa kanila walang planong ganyan. Na pinalalabas na ito nila Remulla na mga praning, kala mo mga sabog Kala mo nagsisipagbatakan, mga praningning. O sige, sasama ba si Inday Sara? Nasabi po sa akin na merong rally sa November 14, 15, 16 at hindi lang sa INC
INC, no, kundi mga iba't ibang mga grupo ang magrarally. Hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw ngayong buwan ng Nobyembre na merong rally ang mga kababayan natin. At suportado ko lahat ng galaw nila dahil malaki ang respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga tao na magsabi kung ano yung iniisip nila at nararamdaman nila. It's a constitutionally protected rights of every Filipino to freedom of speech and expression. Hindi naman yung INC mismo ang nag-imbita sa akin, no. Madami sa mga kaibigan ko, kakilala ko ang pupunta at makikilahok doon sa malawakang rally. At sinasabihan nila ako na pwede akong sumama at sinasabi ko rin sa kanila na oo, pag magkaroon ng time isasama ako. Pero sinusuportahan ko yung panawagan nila. In fact, kung maalala ninyo, walang panawagan to ng walang panawagan to ng Marcos resign, wala. Ang panawagan dito is accountability, responsibility, at saka ayusin nyo na yung pamumuno ninyo for tagal na namin hinihiling sa inyo yan. Putang ina, mga magnanakaw kasi itong mga tong hirap humiling sa mga demonyo eh. As early as January 2024, nananawagan na ang maisog doon sa Davao City ng transparency, accountability, and peace and security. At ito din yung panawagan ng mas maraming kababayan na natin ngayon, hindi lang ng mga tiga Davao. Yan. So sasama si Inday Sara, exciting yan. Ako, lalo silang kakabahan. Kasi for the longest time, marami ng mga pagrarally at pagkilos, hindi sumasama si Inday Sara, but this time sasama na ako. Ano kayong mangyayari? Hay, nako, excited na tayo. At sigurado hindi na naman makakatulog yung mga adik na mga nakaupo ngayon. Sigurado yan. Makita-kita tayo ulit mga bossing sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Boss Dada TV. Follow ninyo yung Boss Dada 2.0. Esiminay, Vox Populi, and of course, itong channel na to, ang Boss Dada TV. Thank you very much and have a great day.